Hello guys! Try natin sagutan itong ating CSE review for today. So our review for today is all about abstract reasoning. So sa abstract reasoning, we analyze yung mga given figures natin and then mag-identify tayo ng certain pattern nila. And using that pattern, magka-come up tayo sa figure na kukumpleto sa ating series. Okay, let's start. So which figure completes the series? So we have here figure 1, pangalanan natin itong figure 1, and pangalanan natin itong figure 2. This is figure 3, and this is figure 4. So, ibig sabihin daw, yung figure 1 natin is to figure 2. So, una, para masagot natin kung ano yung kukumpleto sa series natin, we need to analyze first kung ano yung relationship ng figure 1 and figure 2. And using that relationship, i-apply natin yun sa figure 3 to figure 4 natin. Para mahanap natin kung ano ba tong missing sa ating figure 4. Okay? So, let's start analyzing. So, meron tayong maraming objects sa ating figure 1. Sa loob ng box, may iba't iba tayong object. And lahat yon aaralin natin isa-isa. So, unahin na natin ito nasa gitna. Itong ating cross na nakapahiga, sa figure 2 natin, tumayo siya. Okay? So, using that, pwede natin yun gamitin dito sa nasa center natin. Pero this time, hindi siya cross. Para siyang crowbar. Nakapahiga, nakapaganto siya. Okay? So, ngayon, kung sa figure 1 to figure 2, yung nakahiga, tumayo, ganun din gagawin natin sa figure 3 to figure 4. Itong nakahiga, magiging nakatayo na ganyan. So by this, meron tayong ma-eliminate na sa ating mga choices. Lahat ng choices natin na hindi ganito yung orientation ng ating object, hindi na agad siya yung magiging sagot natin. So may eliminate na siya from our choices. Okay? So yung letter A, hindi na to kasi nakapahiga yung ating object. Yung B, pwede pa kasi nakapatayo. Yung C, pwede din. Yung D, hindi na rin. Dahil iba yung pagkakaayos ng tayo niya. Para siyang pinahiga. Okay? So, we are left with letter B and C. So, ngayon, continue tayo sa pag-analyze ng ating mga objects. Okay? So, now, let's analyze naman itong ating object na ito. Na nasa upper right. Okay? Pagdating sa ating figure 2, napunta siya sa opposite side niya. From upper right, nag-travel siya diagonally papunta sa lower left. Okay? So, itong ating figure na ito, from upper right, napuntang lower left. So, sa figure 4, nandito siya. Okay? Ganito yung itsura niya. And then, may guhit siya dito. Okay? So, from B and C, so, ano dyan yung kamukha neto? Okay, kamukha neto and also nasa lower left. Yung B at C, pareha silang nasa baba. Ang problema lang, etong guhit na to. Dito, sa C, ito yung guhit niya sa gitna, pero sa B, nakapabaliktad yung guhit niya. So, ano ba dyan yung mas tama? So, analyzing yung ating figure, ang guhit niya supposedly dapat nandito sa gitna. Nakapadiagonal siya. Kasi dito sa ating 1 and 2, hindi naman nabago to. Lumipat lang siya ng pwesto pero yung line niya or yung diagonal niya sa gitna, same pa rin ang orientation. So by this, ang pinakasagot na agad natin is letter C. Bakit? Kasi yung B, may eliminate na agad to sa choices natin eh. Tama ba? So by that, C na lang yung matitirang pinaka-final answer natin. Okay? So yun yung kagandahan kapag nag-eliminate tayo ng mga choices. Hindi pa natin fully na analyze kung ano yung different objects sa ating mga figure, pero may matitira na lang tayong isang choices. So, makakapag-save time tayo. Okay? So, for our next figure, kindly comment down your answer sa ating chat box and let's see if naintindihan nyo yung ating review for today. And that's it for our review for today. I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.